Daanan ako kanina, yung kotse nag-overshoot, ay lumipad, binangga niya yung bahay, tapos durog-durog yung mga motor. Sabi naman ng mga tao sa chismis, wala naman daw nasaktan, kumbaga empty house naman siya, no? Swerte din, empty house. Tingin ko mamaya makikita ninyo yun. May mga nagkichismisan doon ay kung napanood nyo yung mga past videos ko, yung kalsadang giba-giba ngayon medyo maayos-ayos na. Ayan, nadadaanan na yung kanan, tapos yung kaliwa sementado na rin, nagko-curing na. Curing na lang yung kaliwa. Wait lang, tingnan natin. Pero hindi pa tapos ang kalbaryo kasi may ganito pa nagagawin hanggang meron pang kadugsong. Ito, yan. Tapos ito yung, ay hindi pa pala tapos kasi nga may bagyo daw. Ito, yan yung tapos na pala. Curing na lang daw yan. Pero may mga mabibigat nang nilagyan na ng mabibigat. Kaya hindi ko rin alam kung matibay yan. Wala akong alam sa construction ay. Pero mayroon na agad weight na ibinigay, yung mabibigat na bato. Talagang yung ambulansya chill ride lang, oh. chill lang sana papunta akong Panganiban ngayon. Sana lang wag tayong masitan ng pulis kasi may pulis na nanguhuli ngayon doon. Nanguhuli na ang mga maiingay ang pipe. Alam mo na, wala tayong lusot doon sa batas na yan. Kaya dasal-dasal. Ito na yung supplier ko. Nakasalubong mo rin sa wakas. Yes, parating na. Yun yung Supra Hydro. Na, ako nga lang pala yung nag-iisang merong Supra dito sa Paracale. Ay, hindi naman pala sa Paracale, sa sentro ng Paracale. Ang pangalawa sa Batubalani na ang meron. Tapos Panganiban na. Bumba daw, hindi ko nakita. Pero sa susunod, pagbibigyan ko ng ganun. Pag meron na akong 360 Insta360, ay hindi Insta360, DJI Osmo 360. Yan. Sige, yung asawa ko nga pala nagagalit kasi sabi ko bibili ako ng camera. Sabi niya, anong klaseng camera naman daw, ang dami ko na daw binibiling gadget. Tama naman siya. Sobra na rin talaga. Kaya dapat talaga ay tipid-tipidin. Sinabi ko lang naman yun na gusto kong bumili, pero hindi naman ngayon. Kumbaga, kahit may pambili na ako, hindi ko rin agad siya ibibili kasi nga ang priority ko ngayon mapalaki yung fund ko sa GCash para mas marami kaming fund na cash in and cash out. Anong value ang makukuha nyo sa akin? Wala akong ma-share. Ang alam ko lang, ang pwede ko lang ma-share sa inyo ay yung napanood ko kanina. Kunwari, stress na stress ka na kasi may mga dreams tayo na hindi mo makuha-kuha. Diba? May ganun tayong ugali na parang nakaka-stress na mayroon tayong big goal na ang hirap niyang makuha. Or para bagang ang nangyayari ay laging may kontra or may something na pumipigil. Tapos yun, mga ganong ano. Ngayon, ang naano ko doon, ang nalaman ko, natutunan ko ay
Tinuro ito sa akin ng isang kaibigan ko at napanood ko rin kaya bigla akong naalala ay practice the ano ba yun? Practice yung gratitude daw, mag-practice. Anong ibig sabihin nun? Parang ang ibig sabihin nun, magpapasalamat ka ng mga bagay na meron ka at hindi yung wala ka. Kasi daw nasi-shift yung utak mo kaya nakakatulong siya kasi 5 to 10 minutes lang ang i-google mo sa pag-practice ng gratitude ay ang kapalit naman nun ay magandang araw, may peace of mind ka, ganon, or hindi naman peace of mind, mas masaya siya, hindi siya mas stressful kasi yung explanation daw niyan, kasi yung utak mo nasi-shift from mapansin yung mga wala ka to mapapractice, masishift yung utak mo sa mga meron ka, kaya parang pag lagi kayo nagpapasalamat sa mga bagay na meron ka ay nag-iiba yung takbo ng isip mo, malaki yung tulong niya para mawala yung stress mo kasi pag nagpapractice ka ng gratitude mas napapansin mo yung mga bagay na meron ka tapos makakapag-reflect ka ng malaking pinagbago from noon to ngayon. Kasi dati daw ang pagkain sa Jollibee parang pag birthday lang or pag may pera lang yung mga magulang, pero ngayon daw ikaw na dating ganun lang kaya mo nang bumili mag-isa, kaya mo nang bumili mag-isa sa sarili mong pera. Doon pa lang pag nagpasalamat ka doon, ang laking improvement sa buhay mo nun, yung ganong style. Kasi nga, oo nga naman, may mga bagay tayong hindi natin napapansin na nagbago na pala yung buhay natin. Dati, nung bata ka, wala kang cellphone. Ngayon, nagkatrabaho ka na, nakabili ka na. Ang problema mo naman ngayon, nung iba, gusto ng bagong model, pero noon hindi ka makabili ng bagong cellphone. Yung iba naman hindi gusto ang ulam sa bahay, pero noong naman wala silang makain, or pwedeng ganon, pwedeng walang makain, tas ngayon maarte na sa ulam, or iba. Yun lang iniisip kong senaryo na kumbaga hindi natin mga napapansin yan na nagbago na pala yung buhay natin noon at ngayon. Mga small things na nagko-compound na yung utak kasi natin na ay parang nasasanay. Kung dati dito masaya ka dito, ngayon excited ako, darating rin naman ang panahon hindi na ako excited dito sa motor na to at mas gusto ko na yung mas bago, parang ganon. Kaya na, ang isa pa pala, iwasan pala natin mag-compare ng sarili natin sa ibang tao. Yung masyado kasi tayo nagpo-focus sa mga meron sila na wala tayo. Hindi rin naman natin alam na pwedeng naiinggit din sila sa ibang bagay naman. Parang bali natin, baka magulo yung pamilya or hindi na nakakatulog kasi sa stress, pero tayo nakakatulog naman. May mga ganon, kumbaga kanya-kanya tayo ng struggles. Kung ano-ano naman ang pinagsasabi ko na walang sense, impronto.